Hindi lahat ng nilalang ay kayang makita ng ating mga mata. Sa baryo ng Tapas sa Capiz, may isang gabing binabalik-balikan sa mga kwento ng matatanda. Isang buntis, isang manghihilot, at isang halimaw na kayang dumaan sa bubong. Ito ang kwento ni Aling Marta at ng Tiktik. Gabi noon, tahimik ang paligid. Ulan, hangin, at mga kuliglig. Sa isang kubo sa gitna ng palayan, abala si Aling Marta sa paghahanda ng mga halamang gamot, luya, asin, at dahon ng saging. Alam niya, may paparating. At hindi ito tao. 3 gabi na raw na may kumakaluskos sa bubong. 3 gabi na niyang naririnig ang tunog. Tik, tik, tik. Isang katok sa pinto ang gumising sa kanyang kaba. Nang binuksan niya, tumambad si Liza, isang batang babaeng basang-basa, namumutla at buntis. "Nay Marta!" nanginginig nitong sabi. "May sumusunod sa akin. Wala na akong mapuntahan." Pinatuloy siya ni Aling Marta. Habang nilalagyan ng kumot, napansin niyang nanginginig hindi lang sa lamig si Liza, kundi sa takot. "Ano bang nangyari, Iha?" tanong ni Marta. "Ang ama ng dinadala ko," sabi ni Liza, na halos hindi makatingin. "Hindi siya tao, Nay." Tagabi nawawala siya, tapos may maririnig akong boses, bumubulong sa tiyan ko. Tumingin si Aling Marta sa krus sa dingding. "At naririnig ko, tik-tik-tik gabi-gabi," ani ni Liza. Kinagabihan, habang natutulog si Liza sa banig, pinatay ni Aling Marta ang lampara. Nanahimik ang paligid, hangin, ulan, at biglang may narinig siyang huni ng tik-tik! Mahina, pero malinaw, at tila dumarating mula sa bubong. "Nay!" bulong ni Liza. "Naririnig ko na naman. Huwag kang kikilos," sabi ni Marta. "Huwag kang lilingon." Ang tik-tik, isang babaeng halimaw na may balat na parang paniki, pakpak na kayang dumaan sa bubong, at dila na mahaba at matulis na parang karayom. Tumatagos sa bubong, sa dingding, sa sinapupunan. Hindi basta halimaw. Isa siyang mamumugot ng buhay, bago pa man ito isilang. At ngayong gabi, gusto niyang makuha ang sanggol ni Liza. Biglang may malakas na kalabog sa bubong. "Nay! Nasa taas siya!" sigaw ni Liza. Tumakbo si Aling Marta. Kumuha ng mainit na langis, asin, at dasal. "Sa ngalan ng Diyos!" sigaw niya habang ibinuhos ang langis sa bubong. Isang napakalakas na sigaw ang narinig. Parang hayop na nasaktan. Parang demonyong nagngangalit. Dumaan sa bintana ang nilalang. Mapula ang mga mata. Mahaba ang dila. Kumakapit sa dingding gamit ang matutulis na kuko. "Anak ko!" sigaw ni Liza, habang niyayakap ang tiyan. "Dito ka magtatapos!" sigaw ni Marta. Sabay tapon ng asin sa nilalang, muling sumigaw ang tik-tik. Isang tunog na hindi pang tao. Bago ito lumipad palayo, sugatan, galit na galit. Pagsapit ng umaga, tahimik ang baryo. Buhay si Liza. Ilang linggo pa, ligtas siyang nanganak. Ngunit si Aling Marta, hindi na muling naging katulad ng dati. Sa bawat gabi ng ulan, nauupo siya sa tabi ng bintana. Nakikinig. Sabi nila, kapag malakas mong naririnig ang tunog ng tik-tik, malayo pa ang nilalang. Pero kapag ito'y mahina at halos hindi mo marinig, ibig sabihin, nasa bubong mo na siya. Ito ang ulap noir, mga kwento ng dilim, batay sa totoong kasaysayan ng takot. Mag-ingat ka sa gabi. Baka hindi mo na marinig kung kailan siya darating. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito,
ipadala lang sa Ulap Noir. Sapagkat sa bawat ulap, may aninong nagmamasid. Huwag kang matulog agad. Baka naririto na siya sa likod mo. Subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap. Sa isang liblib na baryo sa Visayas, may isang matandang kilala ng lahat, Aling Rosa, ang kumadrona ng nayon. Tahimik, magalang, at laging nakasuot ng puting saya. Matagal na siyang nangangalaga sa mga nanganganak, at sa kabila ng kanyang edad, wala ni isa mang sanggol ang nawala sa kanyang mga kamay. Pero may mga bulong-bulungan, na tuwing may buwan sa kadiliman, may nawawalang buntis. At si Aling Rosa lang ang huling taong nakita sa tabi nila. Hindi ito pinaniniwalaan ng karamihan. Chismis lang yan, sabi ng mga matatanda. Napakabait ni Aling Rosa. Pero isang araw, dumating ang bagong mag-asawa sa baryo, Tomas at Luisa. Buntis na si Luisa nang sila'y lumipat, at agad silang lumapit kay Aling Rosa para sa pag-aalaga. Tinanggap naman sila ng matanda ng may ngiti at malamig na titig. Malusog ang bata, sabi niya. Pero may panganib kapag sumapit ang ikasiyam na buwan. Hindi dapat magpaanak sa gabi. Nagtaka si Tomas, pero hindi na nagtanong. Ipinagkatiwala nila ang lahat kay Aling Rosa. Dumating ang gabi ng panganak. Wala si Aling Rosa. Ulan, kidlat, at mga sigaw ng hirap ang umalingaw-ngaw sa maliit na kubo nina Tomas at Luisa. Nasaan na siya? Sigaw ni Tomas. Takot na takot habang pinupunasan ang pawis ng asawa. Bigla, may narinig siyang kakaibang tunog. Pakpak! Malalaking pakpak na parang galing sa paniki. At kasabay noon, ang payat, mahabang dila na dahang bumaba sa siwang ng bubong. Ang bata, akin na! Napaatras si Tomas. Naghahanap siya ng kahit anong sandata nang maalala niya ang mga kwento sa kabataan niya. Aswang, manananggal. Ang sabi ng matatanda, kapag nakita mo ang kalahating katawan, lagyan mo ng asin o abo. Hindi na ito makakabalik. Mamamatay sa liwanag ng araw. Tumakbo siya palabas, basang-basa sa ulan. At sa ilalim ng punong saging, nakita niya ang isang kalahating katawan. Nakasayal pa rin, ngunit may mga ugat at bitukang nakabitin. Aling Rosa, bulong niya. Nanginginig siyang kumuha ng abo mula sa kalan at isinaboy ito sa katawan. Pumusok ito at parang sinisilaban sa impyerno. Sa ere, narinig ang malakas na sigaw. Isang nilalang na kalahating tao, may pakpak, na susunog habang umiikot sa hangin. Si Aling Rosa, unti-unting natutunaw sa apoy at liwanag ng kidlat. Kinabukasan, natagpuan ng mga taga-baryo ang sunog na katawan sa bukid. Walang ulo, walang kalahati, at sa tabi nito ang isang itim na rosaryo, pagmamay-ari ng kanilang minamahal na kumadrona. Walang nakaalam kung paano nangyari ang lahat, pero mula noon, lahat ng buntis sa baryo ay hindi na iniiwan sa gabi. At sa tuwing may maririnig na pakpak sa bubong, isinasara nila ang bintana, dinadasalan ang kanilang mga anak, at inaalala si Aling Rosa, ang kumadronang may itinatagong mukha ng kadiliman. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Sapagkat sa bawat ulap,
May aninong nagmamasid. Huwag kang matulog agad. Baka naririto na siya. Sa likod mo. Subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap. Sa Cordillera, may kwento tungkol sa isang halimaw na mahilig sa halik. Pero hindi halik ng pag-ibig, halik ng kamatayan. Ito ang kwento ni Marco at ng babaeng hindi na dapat nabubuhay. Si Marco, isang nursing student mula Maynila, ay bumisita sa lumang bahay ng kanyang lola sa San Sebastian. Tahimik, malamig, at may matagal ng lihim. Lola, sino po tong babae sa lumang litrato? Kinagabihan, may narinig siyang kalusko sa bintana. Pagtingin niya, may babae. Pasensya ka na. Hindi ko sinadyang gulatin ka. Ako si Mariga. Dito lang ako, malapit na katira. Hindi mo ako makikita kung ayaw ko. Sa kanyang pagtulog, nanaginip si Marco. Isang babae ang humalik sa kanya, ngunit malamig ang labi nito. Ang puso mo, pwede ko bang tikman? Pagmulat niya, may dugo sa unan at may dalawang maliliit na sugat sa kanyang leeg. Bakit parang humihina ako? At ang mga tao, bakit parang iniiwasan ako? Iwasan mo ang masyadong maganda, lalo na kung hindi siya nagsasalamin. Si Margarita Sanreal, pinakamaganda sa San Sebastian noong 1936. Ngunit lahat ng lumapit sa kanya, nauwi sa hukay. At simula noon tinawag siya Mandurugo. Sa lumang atik, may natagpuan si Marco. Mga buto, mga larawan, at isa roon, larawan niya. Bakit nandito ang picture ko? At bakit may puso? Nakita mo na. Ikaw ang susunod. Ako, ang huling halik mo. Si Marco ay ginapos sa lumang silong, dilawang kandila, at may itim na ritual sa paligid. Tulungan niyo ko. Ano to? Masarap maging tao, pero mas masarap maging halimaw kung puso ang kapalit. Hindi mo ako kayang ubusin. Sa pagsikat ng araw, nakalabas si Marco. Ang bahay, nasunog. Nakaligtas ka, pero baka hindi lang siya ang Mandurugo. Kapag may dumarating sa panaginip, na humahalik pero hindi mo kilala, tanungin mo ang sarili mo, gising ka pa ba? Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir, sapagkat sa bawat ulap, may aninong nagmamasid. Huwag kang matulog agad, baka naririto na siya, sa likod mo. Subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.
Sa bawat baryo, may isang kwento ng takot na paulit-ulit na binubulong. Pero walang gustong kumpirmahin. Sa Sitio Paraiso, ito ay tungkol sa isang matandang babae. Si Aling Loring, tahimik, mag-isa, at may tinatagong dilim. Sa dulo ng isang bakubakong kalsada, may isang lumang bahay. May lamat ang bubong, at ang mga bintana ay tinatakpan ng itim na tela. Doon nakatira si Aling Loring. Matagal na raw siyang balo at mula nang mamatay ang asawa, hindi na siya muling lumabas, maliban tuwing kabilugan ng buwan. Tara, silipin natin bahay ni Aling Loring, sabi ni Kuya. May naririnig daw na bulong tuwing gabi. Saad ni Lito, isang batang taga Sitio Paraiso. Wag ka, ha? Lito, baka tayo ang kulamin, sagot naman ni Rico. Nang silipin nila sa bintana, may nakita silang altar, puno ng itim na kandila, lumang litrato, at mga garapon. May gumagalaw sa loob. Uod o insekto. Putek! May gumagapang sa loob ng mata ng manika. Bulong ni Lito. Kinabukasan, sa palengke nagkabanggaan si Aling Loring at si Ate Minda, isang tindera ng gulay. Naku! Kung hindi ka bibili, wag ka na lang tumingin-tingin. Nadudumihan mo pa paninda ko. Bakit? Gusto mo bang ikaw na ang madumihan? Sagot ni Aling Loring. Ano raw? Pasigaw na pagtataka ni Minda. Hindi ito ang unang pagkakataon, pero ito ang huling beses na makikitang malusog si Ate Minda. Makalipas ang 2 araw. Masakit! Masakit yan ko! Parang may gumagapang, ani ni Minda habang nahihirapan. Teka, may dugo ka sa ilong. Diyos ko! Minda! Nang suriin sa ospital, walang mahanap na sakit. Ngunit habang natutulog si Minda, may lumalabas na insekto sa tenga niya. At nung ika-4 na gabi, ay! Diyos ko! May uod sa lalamunan ko! Ayoko na! Tulungan niyo ako! Pinatawag ang isang albularyo mula sa kabilang bayan. Hindi ito karaniwang sakit. Ito'y barang. Ginamitan siya ng insekto bilang daluyan ng galit. Isa lang ang may ganitong tapang. Tumingin ang albularyo sa silangan kung nasaan ang bahay ni Aling Loring. Nang gabi ring yon, nagsama-sama ang mga taga-barangay. Kung hindi natin pipigilan si Loring, tayo ang susunod. Bitbitin ang santo, kutsilyo at asin, tara! Pagdating sa bahay ni Loring, tahimik. Nakasara ang lahat. Ngunit may amoy parang nabubulok na karne at insenso. Ayan na, buksan ang pinto! Natagpo ang patay si Aling Loring. Nangangamoy ang paligid at sa sahig, may basag na bote. Insekto gumagapang palabas. Isang manika, duguan ang mata. Makaraan ang libing, gumaling si Ate Minda. Balik sa normal ang lahat. Pero iyon ang akala nila. Nay, may tumatawag sa akin sa bintana. Sino? Si Lola. Wala siyang mata, pero nakangiti siya. 2 linggo matapos mamatay si Aling Loring, bumalik na ang sigla sa Sitio Paraiso. Si Ate Minda, gumaling. Nakangiti ulit. Pero ang akala ng lahat, tapos na ang bangungot. O iha, 1 kilong sitaw. Heto sariwa. Pero sa kabila ng sigla, may mga bagay na hindi maipaliwanag. Narinig mo yon kagabi? Parang may tumatawa, pero parang wala naming tao. Kwento ng isang tsismosa.
Boses ni Loring, sagot ng isa pang marites. Si Lito, ang batang minsang sumilip sa bintana ni Loring, nagsimulang makaranas ng masamang panaginip. May gumagapang na kamay sa ilalim ng kama ko gabi-gabi. Hinahawakan ako sa paa. Malamig. Basa. Nak, wala yan. Masamang panaginip lang yan. Hindi to panaginip na naamoy ko pa yung insenso. Nang sumunod na gabi, may kumatok sa bahay ni Ate Minda. Pagbukas niya ng pinto, wala. Pero sa lupa, may iniwang bakas. Salamin, may marka ng paa, pero baliktad. Kinabukasan, hindi na muling lumabas si Lito ng bahay. Nang puntahan ng mga kalaro niya, nakita siya sa kwarto. Nakatayo sa gitna, umiikot. Lito, uy, anong ginagawa mo dyan? Tanong ng kanyang kaibigan. Masarap ang laman ng katawan, lalo kapag bata pa. Sagot naman ni Lito na ipinagtaka ng kanyang kaibigan. Muling dumalaw ang albularyo. Sa kanyang dasal, lumabas ang isang babala. Hindi pa siya tapos. Ang kaluluwa ni Loring ay lumipat. Naglalakad siya ngayon sa ibang katawan. Bata, matanda, hindi na mahalaga. Gusto lang niya ng katawan, ng bahay. Mula noon, isa-isa nang nagkasakit ang mga bata. Lahat ng sumilip, lahat ng tumawa sa kanya, lahat ng nagsabing baliw siya noon. Isang gabi, may bagong muka sa baryo. Isang babae, tahimik, nakaputi, nakayuko. Sino yung bagong kapitbahay? Hindi siya kumikibo pero palagi siyang nakangiti. Ang pangalan niya raw, Lorina. Lorina, parang Loring. Pareho ang titig. Pareho ang amoy ng palumpong ng insenso. At sa likod ng bahay niya, may altar. May garapon. May gumagalaw. Ang sitio Paraiso, unti-unting nawala ng sigla. Isinara ang mga tindahan. Ibinenta ang lupa. Umalis ang ibang pamilya. At ang mga naiwan, naging tahimik, matamlay, parang pagod, parang walang kaluluwa. Ang barang, hindi lang ito sumpa, isa itong kasunduan ng kaluluwa. At minsan, kahit ang mambabarang ay sinusumpa rin. Kung may makasalubong kang matandang babae, huwag kang tatawa. Kung may marinig kang boses na pabulong habang mag-isa ka, huwag mong sagutin. At kung sa panaginip mo, may gumagapang sa balat mo, huwag mo nang hintayin magising. Dahil baka, gising ka na. Magkikita pa tayong muli. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Sapagkat sa bawat ulap, may aninong nagmamasid. Huwag kang matulog agad. Baka naririto na siya. Sa likod mo. Subscribe for more true Pinoy horror stories. Tuwing gabi. Sa ilalim ng ulap.